Hello mga idol, meron po tayong Aquarius flat screen 32 inches na television. Sabi din ng may-ari, tumutunog lang po ito pero hindi po, wala po sa picture. So susubukan po muna natin mga idol kung ano po ba yung kanyang reaction kapag sinaksak po natin. Ayan, so ayan po, nag-blink yung kanyang standby power. Tsaka ipapower on po natin. Nasa likod pala yung power switch button niya mga idol. Ayan, so kapag pinower on po, namamatay ulit. Ayan, parang nagbi-blink lang po yung kanyang power supply. So hindi po para ito backlight yung problema niya mga idol, kasi nagbi-blink naman po kung nakikita nyo sa video. Kapag in-on ko po, ayan, nagbi-blink po siya mga idol. So i-check up po natin ito mga idol. Maraming salamat po. At ito na mga idol, dahil po sa nasubukan na natin siya sa kuryente at nakita po natin na nagbi-blink po yung kanyang standby power, bubuksan na po natin itong ating Sharp Aquarius television para po makita natin kung ano po yung problema ng kanyang television. At para ma-repair po natin at magamit po ng ating customer mga idol. Ayan, dahil po sa pangtanggal na natin yung mga tornilyo nitong ating television, bubuksan na po natin siya mga idol. Yan. So, ito na po yung laman ng ating Sharp Aquarius television mga idol. Yan, so dahil po sa medyo nagbi-blink po yung kanyang power supply, indicator lights kanina na standby, bubuksan po na, titingnan po natin itong kanyang power supply section mga idol. Baka sakali po meron po siyang mga kulang sa voltahe, kaya po hindi po tuloy-tuloy yung pasok ng kuryente dito sa ating board. So, inuulit ko po, hindi po ako eksperto mga idol. Base lang po ito sa aking konting kaalaman na nalalaman at patuloy pa po tayong nag-aaral para po na sa ganun madagdagan po yung ating kaalaman mga idol. Medyo matagal na po pala itong kanilang television kasi ang mga terminal po ng kanyang mga resistor nagkukurodin na po. Yan, base sa nakikita nyo, ito po, nagkukurodin na. Yan, nagkukulay berde na. Sa katagalan siguro. So, unang-una natin gagawin, ano po tayo, mamaya na ako magbo-voltage check. Magre-resolder muna ako mga idol kasi alam ko mga bitak-bitak na po yung terminal nito. Dahil nga po sa katagalan ng kanilang unit. So, magre-resolder muna tayo at saka pagkatapos, magbo-voltage check po tayo, baka may kulang na voltahe kaya po hindi tumutuloy-tuloy yung pasok ng voltahe dito sa ating board. Ayan, so sa nakikita nyo mga idol, visual check pa lang, halata na mayroon na pong mga problema dito sa kanyang board. Ayan, sa nakikita nyo, parang tinaihan po yata to ng kuratsa. Ayan. So ito, mga indikasyon po na mayroon pong namahay dito. Kasi kadalasan pinapasok po ito ng mga cockroaches, yung ating mga appliances. Minsan naiihian nila, kaya minsan nagiging dahilan po ng pagkasira ng ating mga appliances mga idol.
So, lilinisan na po natin muna ito at saka i-resolder. So, ayan po mga idol, toothbrush lang po muna natin tong board ng kanyang power supply section para po matanggal-tanggal po yung mga dumi-dumi, mga alikabok at saka po itong ihi po ng kuratsa. Sa paglinis po, pwede po nyo po gamitan niya ng cleaning solution. Pwede naman po na denatured alcohol o pwede naman po na tawag dito non-conductor na mga cleaning solution po mga idol para po hindi mag-short yung ating mga appliances. Pwede naman thinner kung mayroon. Basta siguraduhin lang napatuyuin po muna bago isaksak yung ating appliances na nilinisan. Sa akin po, denatured po para madali pong matuyo yung alcohol at saka po hindi na mag-short pag sinaksak natin. I-resolder po natin itong mga terminal niya mga idol dahil po sa katagalan na medyo nagbibitak na po yung hinang. Kasi karamihan po sa ating appliances, minsan hindi maiiwasan naglo-loss connection po yan dahil po sa hindi naman po gaanong matibay yung pagkahinang nito. Lalong-lalo na inilulublob lang po nito. Ito sa lead kapag po sa pabrika na po ginagawa. Ayan, nilulublob lang po nila itong board nila. At sa mga SMD naman, hindi naman po masyado makapal yung paghinang. Kaya kung kayo dyan, kung may appliances, ayan, bago nyo po, kung kalikutin nyo man, titingnan nyo po kung may mga bitak-bitak po yung terminal, yung pinaghinangan po ng mga pyesa. Kasi minsan kadalasan yan po yung nagpo-problema, naglo-lost connection lang po. Maliban lamang po kung may mga pumutok po ng mga pyesa. Kaya nangangailangan na rin ng isang technician. Ito na po yung ating AquaShark na flat TV. Kung kanina po nagbi-blink-blink po yung kaniyang standby power, ngayon po isasaksak natin. At ayan po sa inyong nakikita, naka-steady na po ilaw yung kulay pula na kanyang indicator lights bilang standby. So ipa-power on po natin siya mga idol kung may lumalabas na po ba. Ayan, so gumana na yung ating flat screen na 32 inches Shark television na inayos. Maraming salamat po sa inyong panonood idol.